Alam niyo po mga kaistorya, totoo ang Marcos Wealth, napakalaking kayamanan po sa Switzerland. Bakit natin nasasabing totoo yan? Hindi ito sa pagiging panatiko. Dahil po, naibalita na mismo dito sa Pilipinas na yung partial pa lamang, take note, partial pa lamang ng napakalaking kayamanan ng mga Marcos from Switzerland. Naku, bilyon-bilyong piso na po ang halaga mga kaistorya. Natanggap na po ng gobyerno natin, na-transfer na po dito sa Pilipinas at halos hindi nga kinaya po mga kaistorya yung bulk na ma-transfer sa isang bangko. Ha? Ang ginawa po mga kaistorya, no, para makaya pong matanggap nung bangko na yon na pagtatransferan from Switzerland dito sa Pilipinas, unti-unti yung ginawa. Hinati-hati para kayanin po nung bangko. Ganun po kalaki mga kaistorya, yung kayamanan na yun. At hindi lang po pera ang pinag-uusapan natin dito. Literal na ginto. Sasabihin na naman itong Marcos Gold, ganito, ganyan mga kaistorya. Pero kasi, kung hindi ito totoo, bakit ito hinabol ng Senado noon, panahon ni Cory Aquino? Bakit literal na ginto pinaghahanap at hinabol po ng Senate Blue Ribbon Committee noon? Totoo yan mga kaistorya at may mga lehitimong balita ng mainstream media na mare-research nyo po hanggang ngayon at yan nga yung mga ipapakita ko po sa inyo ngayon mga kaistorya. Pakishare po muna at pakilike at sa mga bagong viewers po natin kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ito mga kaistorya yung request po ninyo ha kasi itong content ko na ito na i-upload ko na ng nakaraan pa kaya lang wala pa lang audio. Ngayon ibabalik ko po sa inyo. Paano natin nasabi na ito po ay totoo? Ano ho? Ito ha, palakihin ko muna ang atin pong mga references. Tingnan ninyo ito ha. July 15, 2003. Ha? Anong sabi dito? Swiss info pa ito ha. Some $650 million in frozen Swiss bank deposits of the late President Ferdinand Marcos is to be handed over to the government in Manila. 2003 oh. Sino bang presidente niyan? Kung hindi ako nagkakamali, si Gloria Macapagal Arroyo. At ang totoo, mga istorya, na-reverberate pa po ang balita na ito noong 2019. Gulf News. Anong sabi? The government has repatriated mga kaistorya, transfer na ibig sabihin, mula sa Switzerland, pinadala na sa Pilipinas. The Marcos deposits in Switzerland totaling $640 million now held in escrow with the Philippine National Bank. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi kinaya ng isang bangko, PNB, natanggapin niya ng buo yung pera dahil napakalaki. Noong panahong yan, 2003, nasa 30 billion pesos na. Ay kumusta ka naman ang inflation? Ilang taon na po ang nakaraan yan, mga kaistorya? 22 years na. Magkano kaya ang halaga niyan ngayon? Mas napakalaki na yan ngayon. At paano pa tayo nakakasiguro na totoo ito? Kasi baka sabihin ako, Juan Historiador, baka fake news yan. Dalawa ng lehitimo na balita ang ipinakita ko po sa inyo. Magpapakita ako sa inyo ng isa pang reference na hindi pwedeng pasubalian ni numan. Ano ba yan? Yung reference na yan ba? Supreme Court po mismo ito, mga kaistorya. Alam ito ng magkakapatid na mga Marcos. Yan, sina PBBM, Senator Amy Marcos, Ma'am Irene Marcos. Alam nila ito dahil silang po mismo dito, mga kaistorya, ang respondent. Alam nila to. Korte Suprema to, nasa website tayo ng Supreme Court, mga kaistorya. No? Palakihin ko lang, para mabasa din po ninyo dyan. GR number 152154, July 15, 2003, Unbank. Republic of the Philippines, Petitioner versus Honorable Sandigan Bayan, Ferdinand E. Marcos,
represented by her state heirs, Imelda R. Marcos, Maria Imelda Amy Marcos Manotoc, Ferdinand R. Marcos Jr., and Irene Marcos Araneta. Ayan, no? And Imelda Romualdez Marcos, respondents, decision, Corona J. This is a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court seeking 1. Aside the resolution dated January 31, 2002, special, so on and so forth. Ito yan ha. Dito na tayo mga kaistorya. Reinstate its earlier decision dated September 19, 2000, which forfeited in favor of petitioner Republic of the Philippines the amount held in escrow in the Philippine National Bank in the aggregate amount of $658 million. May putal pa nga, 175,373.60. Ayan, laking halaga niyan mga kaistorya as of January 31, 2002. So totoo na may na-transfer na po sa Pilipinas. Partial pa lang yan. Bakit natin nasasabing partial, mga kaistorya? Ay base po sa paghahabol ng PCGG. Na sumuko nga noon mga kaistorya ang PCGG sa paghahabol, no? Paghahanap sa sinasabi nilang Marcos ill-gotten wealth daw. Sumuko sila, panahon po yun ni Noynoy Aquino, hindi nila makita hindi nila mahanap. Sino ba ang head ng PCGG noon? Si Andres Bautista, mga kaistorya. Panahon yun ni Noynoy Aquino. Kung totoo na ill-gotten wealth yan at may mga sapat silang ebidensya, bakit hindi nila nakuha? Sa halip, parsa lamang ang nakuha. Under GMA administration yun. Nasaan kaya, saan kaya nila ginamit at saan kaya nila dinala ang pera? Anong pinagamitan? Kasi wala naman, kaya karaniwan naman, ang gobyerno naman, hindi yan magbibigay ng financial statement sa taong bayan. Ito ang pinagamitan namin, itong mga proyekto, itong mga programa. Di po ba, mga kaistorya? Ito lang sa laki-laki ng amount na hinahabol nila sa mga Marcoses, mga kaistorya, ni minsan ba hindi man lang naisip, na yung laki ng amount na yun, ay kung hindi ako nagkakamali, sobra pa, mga kaistorya, sa inutang ng Pilipinas, panahon ng Marcos regime. Kung totoong yun ay kinurakot, ay katatapos lang ng digmaang pandaigdig, wasak ang Pilipinas, mga kaistorya, devastated ang Pilipinas. Sige, umutang noon, magkano lamang? Ay nang pumatak ang administrasyon ni Cory Aquino, naku po, lalo na nung nag-Ramos na, Estrada na, GMA na, naku, trilyon-trilyon na ang utang ng Pilipinas. Saan kaya naman nanggaling yung mga pera na yun? Kung sobra pa, yung halaga nun sa inutang ng Pilipinas. Bukod pa, ang Marcos Sr. ay isa talagang matalino at maabilidad na negosyante. At ang paborito nga niya pong mga kaistoryang negosyo ay trade of gold. Literal yun dahil yun ang sinabi ni former First Lady Imelda Marcos sa interview sa kanya ng mainstream. Alam kong napanood din po ninyo yun, mga kaistorya. Na in-interview siya ni Maring Winnie ng GMA. In-interview din siya ni yung host ng GMA, nakapartner ni sino na ba ito? Si Melchanko. Alam kong napanood po ninyo yun, mga kaistorya. So ibig sabihin, balik tayo sa topic, totoo. At bakit natin nasabi na hindi lang pera, kundi literal na ginto ang pinag-uusapan natin dito, dahil hinahabol ng gobyerno yung napakalaki ng halaga na yun. Punta tayo sa isang lehitimong balita. Ito, March 12, 2000, panahon pa rin ni GMA. Anong sabi? Nine FM Gold from CB o Central Bank, not Yamashita. Dito, ang gusto nilang palabasin, mga kaistorya, na yung kayamanan ng mga Marcos, yung mga ginto ng mga Marcos ay hindi totoong galing po sa Japanese loot ng World War II, hindi galing sa Yamashita, kundi ninakaw umano sa Central Bank. May sinight sila dito, tinutukoy sila dito, mga kaistorya, na testigo nila
na from Central Bank, empleyado na nagsasabing yun nga ay galing sa Central Bank. Ang problema, mga kaistorya, no? Yung testigo nila, empleyado lang ng Central Bank, samantalang yung governor ng Central Bank ng panahong yan nagsasabi mismo na walang nawawalang ginto sa Central Bank. Governor na mismo yun ng Central Bank, ha? Sino ang mas dapat paniwalaan? Di po ba, mga kaistorya? Ito, sinortcut ko lang, pinaliwanag ko na lang, pero kung babasahin ninyo, mga kaistorya, yun din ang maiintindihan po ninyo dito dahil yun ang nakalagay dito. Okay, ibaba ko na para hindi po tayo masyadong mahaba. Ho. Ang sabi pa dito ni Pimentel, no, mga kaistorya, ng panahong yan, no, Pimentel, said he cannot reveal the name of the witness for security reasons. Pwede ba yun? Na anonymous yung identity ng testigo? Mga kaistorya? Meron pang mga nababanggit dito na agent na hinire noon ng administrasyon ni Cory Aquino para hanapin po, mga kaistorya, doon sa Europe. Yung sinasabing Marcos ill-gotten wealth daw si Rainer Jacobe na hindi na rin nila dito mahagilap ng Senate Blue Ribbon Committee nung panahong yun. Bakit? Ginawan ko yan ng content Kung hindi ako nagkakamali, si Rainer Jacobe, mga kaistorya, ay naaresto po sa Germany kung hindi ako nagkakamali. At may kasama pa siyang dalawa na naaresto niya dahil sa pagtatangka na mapasok ang computer, kung hindi ako nagkakamali, computer systems ng isang bangko. Dahil nga sa paghahanap ng Marcos wealth. Kaso dito, sabi rito, hindi na nila mahagilap si Rainer Jacobe. Ang lalaki ng mga amount na binabanggit dito, nag-o-offer pa sila ng reward. Ng hanggang $25 million na nagkakahalaga ng 1 billion pesos nung halagang yun sa sino mang makapagtuturo kung nasaan yung mga kayamanan ng mga Marcos. Nagtagumpay ba sila? Kaya tama lang ang Marcos Sr. noon na naitago niya yung napakalaking kayamanan yun. Dahil talagang marami po diyang maghahabol. Marami po diyang mag-i-interest. Tama lang na naitago niya. Ang problema, may nagtagumpay na mai-transfer dito some of about $650 million. Nasa 30 billion pesos yun nung panahong yun, kung hindi ako nagkakamali. Yung inflation na binabanggit natin, mahigit 20 taon na ang nakaraan. Nagpasa pa sila ng Senate Bill 1779 para hanapin para mga kaistorya magbigay ng 10% reward sa sino mang tao na makapagbibigay ng impormasyon o kung nasaan yung pera na yun. Ay bakit gold? One historiador, sabi mo kanina, ay may binabanggit ng gold basahin ko 7% would be given to those who could pinpoint the whereabouts of the fabled cash or gold at amounting to more than $100 million but less than $500 million. Di ba hinahabol nga nila pera or ginto nung panahong iyon, mga kaistorya. Ito hinahanap nila si Jacobe. Wala na, hindi na nila mahahagilap yan. Panahong yun. Hindi po ba? Matatawa ka na lang yung tanong, saan kaya napunta? Saan kaya, anong pinaggamitan nung pera na yon? At ito pa ay di ba ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno, yung Presidential Commission on Good Government. Sila ang naghahabol sa sinasabi nilang nakaw na yaman umano ng mga Marcos. Bakit ito? Dalawang head ng Presidential Commission on Good Government, dalawa na involved, na aresto, mga kaistorya, sa kaso pong kinabibilangan ng maanumalyang transaction umano at sa pamemeke umano ng gold certificate. Sige nga, bakit parang yung pagbibintang nila ay parang sa kanila nangyari? Anyway, hindi pa naman confirm na sila talaga ay may kasalanan. Ex-Comelec Chairman Bautista, si Andres Bautista po, panahon ni Noynoy Aquino, head po yan ng PCGG.
3 others indicted in bribery, money laundering case. Tungkol po ito sa Smartmatic kung hindi ako nagkakamali. Former Commission on Elections Chairman Andres Bautista and 3 others were indicted by a U.S. federal grand jury in the Southern District of Florida for the alleged involvement in bribery and money laundering schemes related to the 2016 presidential elections. In statements released by U.S. Department of Justice, it was said that between 2015 and 2018, Bautista purportedly received at least $1 million in bribes. The funds were allegedly channeled through a network of over-invoiced contracts of voting machines which were manipulated to establish a slush fund. This fund was then used to conceal the bribes which were aimed at influencing the awarding and retention of contracts and securing payments related to the elections, to conceal and disguise the nature and purpose of the corrupt payments. The co-conspirators used coded language to refer to the slush fund, encouraged the creation of fraudulent contract and sham loan agreements to justify transfers. See? Yan po yan mga kaistorya. Oh. Ex-PCGG head arrested in New York. 2001 naman po ang balita na ito. Sino yung head na yan? Dating head ng PCGG. A former chairman of the Presidential Commission on Good Government has been arrested in New York by agents of the Federal Bureau of Investigation for alleged involvement in the sale of fake gold share certificates, Hong Kong South China Morning Post reported yesterday. David Castro, who once headed the body task to recover the Marcos' alleged ill-gotten wealth, alleged lang naman, was caught in a sting operation Wednesday along with Edilberto Marcos, a businessman claiming to be the son of the late. Dami talaga nagkukunaring anak ng Marcos Sr., no? Marcos was arrested after reportedly trying to sell an undercover FBI agent a fake safekeeping receipt for a $20 million share certificate in gold stored in a Swiss bank. Ang nakatransaction pa niya undercover ng FBI. Yari. Huli. Di ba mga kaistorya? Sa mga balitang pinakita ko sa inyo, napatunayan natin, totoo ang Marcos Wealth. At maaaring totoo din ang Marcos Gold. Dahil, bakit hinahabol o hinabol ng Senate Blue Ribbon Committee noon? Di po ba mga kaistorya? O yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon kasama ang ating mga opinion, kuro-kuro, komentaryo, kritisismo. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga, lalo na sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo, mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers natin ha. Nagpapasalamat po tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.